Ito maganda. Ang NHCP Presidential Car Museum ay makikita sa loob ng Quezon City Circle. Dito nakadisplay ang iba't ibang pampangulong sasakyan, mga sasakyang ginamit ng mga dating pangulo ng Pilipinas. Sumisimbolo ang mga sasakyang ito sa dignidad at responsibilidad ng mga pangulo. Ang Cadillac V60 na ito ang nagsilbing unang pampangulong sasakyan ni Manuel Quezon noong 1935. Ipinasa ito kay Douglas MacArthur noong 1937. Ito naman ay ang 1937 Chrysler Airflow Custom Imperial CW na naging sasakyan din ng Pangulong Manuel L. Quezon. Sinasabing ito ang pinaka-aerodynamic na sasakyan sa kanyang kapanahunan. Bihira kang makakakita ng ganitong sasakyan noon dahil 30,000 units lang sa buong mundo ang naibenta ng nag-produce nito at tanging ito lamang na unit na ito ang naangkat sa bansa. Lalaki pala ng sasakyan na. Malalaki noon. Ito namang 1942 Packard Custom Super 8 or 180 limousine ay parehong ginamit ni Jose P. Laurel at Sergio Osmeña. Ibinigay ito ng administrasyong Hapones kay Laurel at dahil matindi ang pagkasira na dulot ng digmaan, pinili na lang ito ni Osmeña na maging sasakyan niya upang makatipid habang bumabangon ang bansa mula sa pagkasira. Ang 1947 Cadillac Fleetwood Series 75 limousine naman na ito ang ginamit ni Pangulong Manuel Rojas. Pinili ito ng pamahalaan dahil pwedeng i-customize ang katawan base sa specification ng bumibili. Si Pangulong Elpidio Quirino naman ang gumamit nitong 1953 Chrysler Crown Imperial Limousine. Ito ang may pinakamataas na kalidad sa linya ng mga modelo ng kotse. Ginamit din ito for a while ni Pangulong Ramon Magsaysay, subalit bumili ang pamahalaan ng 1955 Cadillac Series 75-23. Nagsilbi itong reserbang sasakyan hanggang sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Makikita din dito ang kalesa o karwahe na ginamit noong unang bahagi ng ika-20 taon ni Leon Apacible, isa sa mga sumulat at lumagda sa saligang batas noong 1899 sa Malolos, Bulacan. Ipinahayag naman ng Pangulong Diosdado Macapagal na ireserba na lamang ang 1959 Cadillac Sedan DeVille na ito sa mga bisita at okasyon ng Estado at gamitin na lamang ang Ford at Chevrolet bilang opisyal niyang sasakyan. Mahaba. Oh. Parang pwede mag-meeting sa loob. Yan ang sasakyan ni Marcos Sr. Ito namang eleganting 1980 Lincoln Continental Mark VI Signature Series limousine na ito ang pinili ni Ferdinand Marcos Sr. bilang kanyang sasakyan dahil maaari itong palakihin upang magkaroon ng mas maluwag na interior. Gumamit naman ng 1986 Mercedes-Benz 500 SEL si Pangulong Corazon Aquino. Bagamat simple ang disenyo nito, ito ang unang sasakyang pang-estado na may bulletproof entrepanyo at bintanang salamin na 2 pulgada ang kapal. Ganitong sasakyan din ang pinili ni Pangulong Fidel Valdez Ramos, bagamat 500 SEL Guard ang pinili niya. 1993 Mercedes-Benz S600 naman ang ginamit na sasakyan ni Joseph Estrada. 1993 Mercedes-Benz S600 Limousine V140 naman ang pinili ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Narito din ang 1924 Packard Single 6 Touring na ginamit ni Emilio Aguinaldo. Ito ang pinakamarangyang kotse noong dekada 20. Hindi ito ginamit ni Aguinaldo noong Pangulo pa siya dahil 1924 na niya ito nakuha. Ipinagkaloob niya ito kasama ng kanyang bahay sa Kawit, Cavite sa national government bago siya namatay noong 1964. Interior design niya. Yung interior niya parang kahoy. At ang gulong manipis. Oh, mayroon din si Meldy kahit hindi siya pangulo.
interior ng sasakyan ni Imelda Marcos.